Hello once again mga kakilabot. Kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan, urban legends at mga nakakatindig balahibong karanasan, siguradong magugustuhan mo ang susunod nating kwento. At kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang kwentong lagim. Katahimikan ng gabi, may maririnig na iisang tunog. Tik-tik, tik-tik. Akala mo'y malayo. Ngunit ang halimaw ay nasa tabi mo na pala. Taong 2025, halos lahat ng baryo sa Pilipinas ay nakikisabay na sa modernong teknolohiya. Kahit sa mga liblib na bayan, gaya ng Tagbilaran, Bohol, may CCTV na sa kalsada, mabilis na internet at halos lahat ng residente ay aktibo sa social media. Ngunit sa kabila ng modernong panahon, may mga bagay na hindi kayang burahin ng teknolohiya. Ito mang mga kwento ng kababalaghan. Simula Enero ng taong iyon, 4 na buntis sa isang barangay ang namatay ng misteryoso. Lahat ay natagpuan ng kanilang pamilya na may butas sa tiyan. Walang laman ang sinapupunan. Ang mga bangkay ay tila pinakialaman ng iisang nilalang. At sa CCTV ng isang bahay, may nahuling isang aninong lumilipad. May mahahabang pakpak at mapupulang mata. Hindi malinaw ang itsura, ngunit malinaw ang takot na iniwan nito. Bulong ng matatanda. Alamat lang yan! Kontra ng mga kabataan. Ngunit sa bawat gabi, lalo na kapag walang buwan, ramdam ng mga tao na may nakamasid sa kanila. Si Carla, 26, ay 7 buwang buntis. Baguhan silang mag-asawa ni Raymond, isang delivery rider na madalas gabi ang uwi. Tuwa at pananabik ang kanilang nararamdaman, lalo't matagal nilang hinintay ang sanggol. Ngunit kasabay ng saya ay ang pag-usbong ng takot. Sa tuwing mag-isa si Carla sa gabi, may naririnig siyang kakaibang tunog mula sa bubungan. Tik, tik, tik. Minsan, parang malayo. Ngunit sa ibang gabi, parang nasa mismong ibabaw lang ng kanilang kisame. Raymond, natatakot ako. Wika ni Carla. May kumakaluskus na naman sa bubungan. Baka pusa lang yan o daga. Wala yan. May CCTV naman tayo. Sagot ni Raymond. Pilit pinapakalma ang asawa. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, ramdam din niya ang kilabot. Dahil minsan, habang nagmomotor pa uwi sa madaling araw, nararamdaman niya ang isang nilalang na parang lumilipad kasabay niya. Isang gabi, nagdesisyon si Carla na mag-live sa TikTok para makalimutan ang kaba. Ikinukwento niya sa kanyang mga followers ang journey niya bilang buntis. Ngunit habang nagsasalita, may ilang viewers ang nag-comment. Sis, may anino sa likod mo. Parang may kumakaluskos sa kisame mo. Sis, magdasal ka, baka tik-tik niyan. Nanginginig ang kamay ni Carla nang marinig niya rin mismo ang tunog. Tik, tik, tik. Bago pa siya makariyak, biglang bumaba mula sa kisame. Ang mahaba, makintab, at madugong dila. Kumapit ito sa gilid ng kama at dahan-dahang lumapit sa kanyang tiyan. Sigaw ni Carla. Nahulog ang phone, pero nakarecord pa rin. Sakto namang dumating si Raymond. Nakita niya mismo ang dila. Parang ahas na gumagapang. Agad niyang dinampot ang kahoy na may nakatusok na pako at hinampas ang dila.
tumilapon ito at sumirit ang malapot na dugo. Mula sa bubungan, isang malakas na halakhak ang umalingaw-ngaw. Parang tinig ng babae, ngunit garalgal, puno ng kasamaan. Mabilis na lumipad ang anino, palabas ng bahay. Nag-iwan ng nakapangingilabot na sigaw. Ang buong insidente ay na-record at naging viral. Pero hati ang opinyon. Para sa iba, prank lang. Para sa mga taga-baryo, patunay na totoo ang tik-tik. Kinabukasan, dumating ang mga pulis at media. May mga dalang drone at sound recorders. Gusto nilang patunayan kung totoo ang mga sinasabi ng mag-asawa. Gabi iyon ang muli nilang narinig. Ngunit may kakaiba. Sa sound recorder, lumalabas na ang tunog ay nagmumula sa 4 na direksyon. Sabay-sabay, parang niloloko ang pandinig ng tao. Lumipad ang drone at nakuhanan ng imahe ng isang nilalang na nakatayo sa bubungan ng barangay hall. Ang katawan nito'y parang matandang babae. Payat na payat, kulubot ang balat. Ngunit may napakalaking pakpak na parang paniki. Nang lumapit ang drone, bigla itong sinalubong ng halimaw. At sa isang iglap, bumagsak ang drone. Wasak ang camera. Nagkagulo ang mga reporter. Umalis sila kinabukasan. At idineklarang delikadong lugar ang baryo. Iniwan nila ang mga residente sa kanilang sariling takot. Walang ibang naglakas loob na tumulong, kundi si Aling Perla, isang albularyo mula Negros. Kilala siya sa pakikipaglaban sa mga aswang at maligno. Pagdating niya, agad niyang sinabi, Hindi basta hayop ang tik-tik. Isa itong halimaw na nagtatago sa katauhan ng tao sa umaga. Sa gabi, lumilipad ito para sipsipin ang laman ng buntis at sanggol. Naglatag siya ng mga pangontra, bawang sa lahat ng bintana, asin sa paligid ng kama, buntot pagi sa pinto at bubong, at isang itak na binendisyonan sa dasal. Ngunit binalaan niya si Carla. Hindi iisa ang tik-tik dito. Marami sila. At hindi lahat nakikita ng mata. Dumating ang gabi ng panganganak ni Carla. Malakas ang ulan. Umubong ang hangin. At nawalan ng kuryente ang buong barangay. Ang dilim ay tila nagbigay daan sa mga halimaw. Habang nagsisisigaw sa sakit si Carla, narinig ang nakapangingilabot na tunog. Hindi na isa, hindi dalawa, kundi parang 10 pakpak ang humahampas sa bubungan. Biglang lumitaw ang mga mahahabang dila na dumaan sa bubong, dumidiretso sa tiyan ng babae. Ang kumadrona ay nagsisigaw. Raymond, itaboy mo sila! Kung hindi, mamamatay ang mag-ina mo. Hinampas ni Raymond ng itak ang bawat dila. Tumalsik ang dugo. At sumisigaw ang mga nilalang sa labas. Ngunit bawat dila na natataga, napapalitan ng bago. Sa isang iglap, bumaba mula sa bubungan ang 3 nilalang. Mga babaeng kulubot, mahahaba ang kuko, at may pakpak ng paniki. Nakangisi sila at sabay-sabay na nagsalita. Ang bata ay sa amin. Tinaga ni Raymond ang isa. Tumalsik ito sa pader. Ang isa naman ay tinulungan ng mga kapitbahay gamit ang buntot pagi at sibat. Ngunit ang pangatlo, pinakamalakas, lumapit kay Carla at halos maabot na ang kanyang tiyan.
Mula sa pintuan, pumasok si Aling Perla. May hawak na bote ng langis na may dasal. Hinagis niya ito sa nilalang. At biglang nagliyab ang buong katawan ng halimaw. Sumigaw ito ng nakabibinging tinig bago naging abo. Ngunit bago tuluyang mawala, nagbanta ito. Babalikan ko kayo. Babalikan ko ang bata. Sa gitna ng kaguluhan, nakapanganak si Carla ng isang malusog na batang lalaki. Mahina, ngunit buhay. Ang buong baryo ay nagbunye. Ngunit dama pa rin ang takot. Si Raymond ay sugatan. Ngunit nakangiti, hawak ang anak. Si Carla ay umiiyak. Yakap ang sanggol. Ngunit kahit nakaligtas sila, alam nilang hindi pa tapos ang lahat. Sabi ni Aling Perla, Ang isang tiktik ay hindi kailanman sumusuko. Maaari silang bumalik kahit anong oras. Hanggang hindi sila tuluyang nalilipol, palagi kayong magiging target. tuwing hating gabi, lalo na kapag walang buwan, may mga nakakarinig pa rin ng tunog ng pakpak sa himpapawid. At kapag narinig mo ang tunog na Tik-tik. alam mong malapit na ang halimaw. Kakilabot, may sarili ka bang nakakatakot na karanasan? Ibahagi sa comment section. Baka isa ito sa ating susunod na kwento. At huwag kalimutang i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa susunod na takutan. Maraming salamat, Kakilabot. Hanggang sa muli.